Actually po, maikli lang itong video na ito. So, ako po ay namangha dito po sa nagsabi sa akin. It's not a theory, sabi niya. It's not a theory. It's something na damang-dama mo. Damang-dama mo, sabi niya. At binanggit niya, kung location ng impyerno, naniniwala ako, sabi niya, ang location ng impyerno sa loob ng sun o ng araw. Tapos, ako po ay nag-isip, abay, oo nga no, pwede. Pwede po. At marami pong theory tungkol po dito. Bata pa lang po ako, may nangangaral po dyan sa may bandang Sampaloc. Oo, at sabi niya, naniniwala siya yung impyerno nasa araw. Nasa loob ng araw. Oo, yun ang sabi niya. So, as a kid, Daddy, ako, ano yung sinasabi nung nagpipreach? Ay, yun ang kanyang paniwala, sabi ng daddy ko. Then, sumakay kami ng jeep. So, tama nga po. Alam niyo po bang pwede yan? Sapagkat kung titignan po ninyo ang araw, ito ay napakalawak at napakalaki. Kaya may possibility po. May possibility rin yung sa ilalim, pero mas malaki po ang tsansa o posibilidad na yung araw mismo na yan sa loob niya ng impyerno. Oo. So, yan po ang gusto ko sabihin. At syempre, kung araw yan, wala pang laman yan. Makinig pong mabuti, wala pang laman yan. At magkakaroon pa lang ng laman yan. I believe, para po sa akin, yung araw, yan po ang Gehenna. Sun, yan yung Gehenna. Diyan itatapon yung mga unbelievers pagdating ng araw. At yung narinig dun sa ilalim ng lupa, may possibility, yun yung Hades. So, ako wala po akong klarong statement regarding dito. Binibigay ko lang po yung mga facts. Tignan po ninyo, it was being recorded in 1970. They lowered the microphone and the microphone was destroyed because sa sobrang intense nung init. No? Kaya, pinarinig ko po sa inyo. Doon sa nagdaang video, I think the other night I posted it. Late at night I uploaded it. So, pwede. Yang araw na yan, yan ang Gehenna. Makinig po kayo mabuti. Maring yan po ang Gehenna. So, reserve for the coming wrath of God for those people who rejected the gospel of the Lord Jesus Christ. So, i-consider po natin. Alam po ba ninyo ngayon kung napapatunayan na yung siyensya, yung science, nakapaligid na lang po sa atin. Then later on, through revelations of the Word of God, na ibibigay po sa atin yung kapahayagan kung saan yung mga bagay-bagay o yung lugar ng mga binabanggit sa Biblia. Through modern science technology. Ang teknolohiya po natin ngayon hindi po matatawaran sa biyaya na rin ng Panginoon, siyempre. Hindi naman po magkakaroon ng cellphone, hindi magkakaroon ng mga radar, hindi magkakaroon ng mga system na meron tayo ngayon kung hindi sa kalooban ng Diyos. Tandaan po niyo, lahat ng bagay na maganda at kaaya-aya galing sa Panginoon, sabi ng Santiago 1:17. So I believe, binigay niya itong mga bagay na ito sa atin para unti-unting i-reveal. Actually, dinededma ko nga po eh. Sampalok may nangangaral dyan. Sabi niya, yang nakikita niyo yung araw, sabi niya. Yan ang impyerno, kanya. Nagtatawanan siyempre mga tao. Ako naman, bilang bata, I was 4 or 5. Dad, what is talking about? Ayun ang paniwala niya. So, sumakay kami ng jeep. So, ito pong gusto ko sabihin sa inyo. Ngayon, I believe with all of my heart. Sun is Gehenna. So, that's it. Nandyan na eh. Nadidiscover na lang natin. So, we need to dig more sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko, ugaliin natin magbasa-basa on a daily basis. Sapagkat, kapag ka-in-reveal na yan, that's it. No? So, unang-una, we are thankful. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Dahil saved na po tayo, iniligtas na po tayo magpakailanman. Dahil sa ginawa ni Jesus sa cross para sa atin. Okay? Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Again, thank you. And Jesus truly loves us all.